Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Naperwisyo ang ilang estudyante sa masaya sanang week-long event sa Bicol University sa Legazpi, Albay. Chris, ano ang nangyari? Connie, nahimatay kasi ang ilang estudyante dahil umano sa colored smoke bombs. Ginamit ang mga yan bilang props sa opening production ng School Olympics sa kanilang universidad. Sa una, makikita na masigla pang sumasayaw ang mga estudyante. Ilang sandali lang, may mga na-suffocate na dahil daw sa makapal na usok mula sa smoke bombs. Nanikip daw ang dibdib at nahirapan sila sa paghinga. Binigyan ng first aid ang ilang estudyante habang may ilan na dinala sa iba't ibang ospital sa probinsya. Kasunod ng insidente, inanunsyo ng pamunuan ng Bicol University na postponed ang School Olympics. Suspendido rin muna ang klase sa buong campus ngayong araw para makapagpahinga raw ang mga naapektuhan. Handa raw ang Bicol University na magbigay ng suporta at tulong sa bawat estudyanteng naperwisyo ng insidente. Sa Atimonan, Quezon naman, patay ang isang lalaki matapos maaksidente at sumabog ang minamanehong oil tanker. Base sa investigasyon, galing sa palusong at palikong bahagi ng Maharlika Highway ang tanker nang magka-mechanical problem ito. Nawalan daw ng kontrol ang driver kaya sumadsad ang oil tanker sa putik hanggang bumangga sa isang trailer truck. Tumagilid at dumausdos din ito at nahagip ang dalawang tricycle. Ayon sa pulisya, nagliyab at sumabog ang tanker dahil sa pagkaskas nito sa semento. Damay rin sa sunog ang ilang pang sasakyan, tindahan at mga kawad ng kuryente. 5 ang nagtamo ng matinding lapnos sa katawan, kabilang na ang 3 menor de edad na estudyante. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. 10 sasakyan na nagkarambola sa Navas, Aklan. Sara, paano nagsimula itong karambola? Rafi, isang 10-wheeler na nawalan umano ng preno ang dahilan ng karambola. Sa nahulikam na insidente sa kalsada ng Barangay Libertad, kita ang pagbangga ng truck sa nasa unahang van. Sa lakas ng impact, tumagilid ang van, gayon din ang truck. Tumama ang mga ito sa ilan pang sasakyan. Batay sa investigasyon, nadamay sa insidente ang isang motorsiklo at 2 sasakyan na nahulog sa bangin. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa kabuang bilang ng mga sugatan at halaga ng pinsala. Sumiklab ang sunog sa isang paaralan sa Daan Bantayan, Cebu. 3 silid-aralan sa Daan Bantayan Central School ang tinupok ng nagngangalit na apoy madaling araw nitong linggo. Git ng isang school official, naka-unplug ang lahat ng appliances sa nasabing paaralan. Kabilang ang gusali sa mga nakitaan ng bitak kasunod ng magnitude 6.9 na lindol doon noong September 30. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng isang radio broadcaster matapos na pagbabarilin sa Barangay Morera sa Ginubatan, Albay. Ayon sa pulisya, isinugod sa ospital ang 54 anyos na biktima na nagtamo ng 4 na tama na bala sa katawan. Hindi pa malinaw ang motibo ng sospek sa pamamaril. Kinondena ng Bicol Police ang marahas na pag-atake sa mga miyembro ng media. Naglagay na rin ng checkpoint sa lugar at inalerto na rin ang iba pang himpilan ng pulisya. Patuloy ang investigasyon. Hinahanap pa rin ang mag-asawang nahulog sa isang bangin at natabunan umano ng lupa sa Quezon, Bukidnon. Ayon sa MDRRMO, sakay ng TriCab ang mga biktima nang gumuho ang bahagi ng kalsada sa Barangay Palakapaw noong linggo. Pansamantalang isinara ang nasabing kalsada sa lahat ng sasakyan na nagresulta sa pagkaantala ng mga biyaherong patungong Davao at Cagayan de Oro City. Ang highway rin ang nagsisilbing daan papasok at palabas ng Bukidnon. Ayon sa mga otoridad, pahirapan ang search operation dahil hindi pa stable ang lupa. Aabot din sa 150 metro ang lalim ng bangin. Sa ngayon, nagtalaga na ng magkahiwalay na alternatibong ruta para sa light vehicles at mga truck doon. Patuloy ang damage assessment ng Department of Public Works and Highways Region 10.